bagong series natin ngayong buwan na to. This is August. Pero bago lahat, I want to share the vision of God Disabled Church. That this church, hindi ito ang church na sabi ni Pastor Dono, taga Sambales. Hindi po, wala sa God Disabled nun. Ano mo yung may taga Sambales? Sino mga taga Sambales dito? Wala naman siguro. Or kaya Zimbabwe, wala naman. Pagka na-receive ko dito magsimba, uuwi na. Hindi gano'n, ha? Pagkatapos mo pa, aalis na. Kasi taga Sambales. So wala po ganun dito. Kaya mamaya, i-groups tayo, meron tayong sharing. Di ba? Kasi, sabi nga sa 2 Corinthians 9:8, this one moved me nung napunta ako dito sa God Disabled Church that He is able to bless you abundantly. Di ba? Hindi siya blessing na, komsa. Di ba? Yung pag-bless ka ng Panginoon, abundantly. So that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Na hindi mag-stay sa iyo yung blessing, kundi ipapamahagi mo yung blessing ngayon sa iba. We're not talking about monetary. Di ba? Kasi pag sinabi sa yung blessing, monetary ka agad, pera yan. Oops, kaching-kaching. No. It's not only the monetary things. You can bless others through your services. Through your presence, you can bless your others. And even your simplest smile, you can bless others. Di ba? So, lahat ng aspeto ng buhay natin, i-bless ng Panginoon abundantly according to His will and purpose. Amen ba doon? Nakuha nyo na yata. Amen. So, this August, I want you to ready your Bible and pen. And, pag-aralan natin itong ating August series na Enlarge Your Territory. Sabihin nga natin, enlarge your territory. Sabihin mo sa katabi mo, i-enlarge ni Lord yung territory mo. Naniniwala ba kayo doon? That God will enlarge your territory. Kasi ang goal ng Panginoon, ito guys ito yung pinakamalupit na sikreto ni Lord sa mga sumusunod sa Kanya. Ayaw ni Lord na hanggang diyan ka na lang. Ayaw ni Lord na mediocre life lang. No. Ayaw ni Lord yun. Ayaw ni Lord na hindi ka umaasenso. Ayaw ni Lord na habang buhay, minimum wage earner ka lang. No. Ayaw ni Lord yan. Gusto ni Lord umaasenso tayo. Gusto ni Lord na umaangat tayo. Okay? Naniniwala ba kayo doon? O dahil sinasabi ko lang. Maniwala kayo doon kasi yun yung sabi ng Panginoon. Yun yung sabi ng Panginoon. I want you, before I dig deeper on this series, I want you to look at this. Familiar ba kayo dito? Yung mga millennials, hindi gaano. Ako, millennial po ako. 32 pa lang po. No. Okay. Dahil nagre-react ko. Okay. Ito yung mga nilalaro ng mga ngayon. Gen Z ba tawag sa kanila? Gen Z? Ito yung mga nilalaro. These games, talagang hindi siya mananatili sa level 1 lang. Hindi siya mananatili dun sa simple life lang, katulad nitong sa Kingdom and Castles. Ito nag-uumpisa to sa isang, kubo. Pamilya. Tapos magko-conquer, mag-enlarge, hanggang maging kingdoms na siya and castles. Di ba? Yung mga SimCity, ito, naalala ko, I tried to SimCity 1. Tagal na nun. SimCity. Nasa pa yun? Nasa PS1 pa yata yun. Hindi ako nagkakamali. So sa SimCity, yun talaga, i-conquer mo yun, magbibuild ka talaga ng city. You will manage a city. In one word, they're expanding. This game is expanding game. Even a simplest game lang din na di ba? Na Mario, di ba? Pagka nasa level 1 ka lang, di ba? Easy peasy. Tapos pahirap na makakasagupa mo na si Koopa. Nakaka-relate ba tayo doon? so talagang even our world, yung secular world,
they are aiming to strive higher, to expand their ventures. Yung mga negosyo nila nag-expand. Di ba? Pinakamalupit nga yung we are proud of is yung Jollibee food chain. Ako, produkto ako ng Jollibee. May makasama din tayo mga Jollibee dyan, no? Okay? So, alam mo yun, yung talagang kino-conquer ni Jollibee all the world. Di ba? Di ba, pagka pumunta tayo ng Ontario, di ba, sa Toronto, Jollibee na kaagad yun, matik yun, di ba? Sa Mississauga, Jollibee kaagad yun. Pagpunta ng California, Jollibee din yun. New York, Jollibee din. Because we miss that. Di ba? Ganun din ang ng ibang mga food chains. Di ba? Mga fast food chains. Talagang hindi sila nag-stay dun sa kung saan sila nag-start. No. They expand. Kasi napaka boring naman, di ba? Pagka you started there, you end up there. Na hindi ka malang nag-explore. Di ba? Kasi pinanganak ako sa ospital, buti lang umalis ako dun sa ospital. Imagine niyo kung saan ka pinanganak, dun ka lang. Imagine niyo. Di ba? Di ba? Silly, di ba? Silly, ano? Pinanganak ka, niluwal ka ng mga likulo, diyan ka lang. Hanggang sa lumaki ka, diyan ka makaalis. Hindi eh. Dinala nga tayo dito, di ba? Napaka-blessed natin, nandito tayo sa Canada. At hindi biro ang pagpunta dito sa Canada. Di ba? Yung travel, wag na yung travel, yung pagpoproseso pa lang ng papel, maduguan na. Hindi lang maduguan na isip, maduguan pa sa bulsa. Di ba? Naisanla na yung kalabaw. Naisanla na lahat, pati kapitbahay mo, sinanla mo na. Di ba? Makapunta ka na dito sa Canada. Di ba? Yung utang mo hanggang kisame na. Di ba? Mapunta lang dito sa Canada. But there's a promise of God. He will enlarge your territory. Di ba? He will enlarge your territory. Now, 1 Chronicles 4:10, sabi dito, this was the prayer of Jabez. He was the one who prayed to the God of Israel, "Oh, that you would bless me and expand my territory. Please be with me in all that I do, and keep me from all trouble and pain." And God granted him his request. This is the prayer of Jabez na ginrant ng Panginoon Diyos. Si Jabez wala siyang ganong history sa Biblia. Pero ang one thing for sure, pinanganak siya nahirapan yung nanay niya. Kaya nga Jabez he was birthed in pain. Nahirapan yung nanay niya sa panganganak sa kanya. And God gave him favor. At yung desire ni Jabez is, Lord, expand my territory. Expand my territory. Kasi yung time ni Jabez, ito yung time ng kinonquer yung Israelites. Kung babasahin niyo yung Chronicles, nandito yung family root ni Jabez. At nag-desire siya sa Panginoon, Lord, expand my territory. That is his desire. At sinabi dun sa later part ng verse, and God granted his request. Di ba? Hindi natin alam yung timeline. Hindi natin alam gaano katagal. Walang sinabi sa Biblia, pero God granted his prayer. Same thing as Joseph. Naalala niyo si Joseph? Si Joseph, on the other hand, pinangakuan siya ng Panginoon. Binigyan siya ng vision. Ito, you could promise. It is my promise to you. Magiging manager ka. Yuyukod sa iyo ang mga palay, ang mga bituin. Di ba? Hindi alam that's the promise of God. Hindi alam ni Joseph how papunta doon, pero that's the promise of God. Nagamit ba nakamtan ba ni Joseph yung promise ni Lord? Yes. Hindi ganun kadali. The process is very rough. 'Di ba? Nakulong siya, napagbintangan na rapist, 'di ba? Ang dami. Nakalimutan, na-ignore, tinalikuran ng pamilya in the first place, tinapon. Pero malinaw sa kanya na, wait, this is the promise of God. This is the
promise of God na magiging leader ako. May enlarge yung territory ko. And God granted that vision, that promise na binigay kay Joseph. 'Di ba? Naging prime minister siya ng Egypt, one of the powerful nation on that time. Na ginamit niya na siya pala yung magsisave ng clan nila para sa mga tagtuyot. 'Di ba? Sometimes God is giving us visions, God giving us, hey, dito ka pupunta, dito ka mananatili. Pero God is not giving us the process. God is not showing us the process how we will get there. Kasi pagka pinakita ni Lord yung process, baka bumitaw tayo. Kasi di ba, kung si Joseph, kung pinakita ni Lord, bago ka makarating dito, eto pagdadaanan, makukulong ka, baka umatras si Joseph eh. Di ba? Kasi paano na lang yung faith natin and trust natin kung di natin may exercise. Di ba? I never thought na mapupunta ako dito sa Canada. Never. Never in my life. Ang pagka-graduate ko nga, gusto ko mag-abroad, pero not in Canada. Gusto ko naman, Saudi lang, malalapit. Saudi, Hong Kong, Taiwan, mga ganun lang. I never thought na mapupunta ako dito sa Canada. Pero, God assured me. Hindi ako natanggap sa mga ibang mga pinaplayan kong mga abroad nung araw. Dito kaagad ako sa Canada. I'm thankful to my wife and to my in-laws that helped me out here. Kasi He will provide everything. He will provide everything when He promised you that He will enlarge your territory. Pag sinabi ni Lord, pagpapalain kita, huwag kang magduda. Lord, saan mo kukuhanin? Minsan ganun tayo eh. Lord, pagpapalain kita. Tapos ang tanong mo, saan mo kukunin? Eto lang sahod ko. Alam mo yun? Nag-compute ka na kaagad. Di ba? So, pero bago i-enlarge ni Lord yung territory natin, meron siyang mga conditions. May mga kondisyones ang Lord bago i-enlarge yung territory mo. Okay ba doon? Sabi dito, God enlarges our territories when we are faithful. Kung faithful ka, i-enlarge ni Lord yung territory mo. Sabi dito sa Luke 16:10, if you are faithful in little things, you will be faithful in large ones. But if you are dishonest in little things, you won't be honest with greater responsibilities. Kaya ikaw na bisan, nagtataka ka, Lord, ba't di ako napopromote? Lord, ba't kaya hindi ako napopromote? Minsan, maging tanong sa atin yun. Ba't nga ba? Kasi nga, minsan, ito ang fail natin. We are not that faithful. Diba? Konting, masakit lang, sabi ng Pastor Dole, masakit lang yung dulo ng daliri. Hindi na attend. Hindi na mag-church. Hindi na attend ang mga gawain sa Panginoon. Diba? Hindi tayo nagiging faithful. Kaya pagka, humingi tayo sa Panginoon, diba? Minsan, ang tanong ni Lord, handa ka na ba talaga sa promotion? Kasi katulad ng preaching ni Pastor Jeff a few months back, gigil na gigil si Lord na pagpalain ka eh. Kaso hindi ka pa handa. Diba? Hindi tayo nagiging ganun katapat sa Panginoon. But that is the number one condition ni Lord para i-expand yung territory natin. We need to be faithful. Kailan tayo maging tapat sa Kanya? Tapat tayo hindi lang sa isang bagay, kundi sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Faithful tayo sa giving natin. Faithful tayo sa devotions natin. Faithful tayo sa pag-attend sa church. Diba? Na ang isang dahilan lang pag hindi tayo umattend ng church is pag umuulan na ng apoy. Amen? Tama ba doon? Pag umuulan ng apoy lang ilang dahilan para hindi tayo maka-attend ng church. Pero kung bahalang, snowstorm, okay lang yan. Diba? We will survive. Amen?
Konti, di ba? Konti lang nag-amen. Talaga no? Di ba? Ganun talaga no? So, dapat maging faithful tayo sa Panginoon. Sabihin nga natin, faithful ako. Yung may conviction. Faithful ako. Ayan. So, next week, dapat mas marami na dito yung makikita natin. Amen, di ba? Na kahit umulan bumagyo, andito pa rin. Amen? So, kasi, kung napapagkatiwalaan tayo ng maliit na bagay, I'm telling you, pagpapalain tayo ng panahon ng malaking bagay. Kasi, though your beginning is small, your latter end is great. Mag-uumpisa lang sa maliit. Remember, God fed 5,000 men for what? For 5 loaves and 2 fish? That's a small thing. Hindi naman nagpaulan ng Panginoon ng tinapay at isda that time. No. Jesus Christ is started in small things. Di ba? Ngayon, ano yung small things na yon na ibibigay mo sa Lord? Para i-expand niya. Baka yung 10% mo, pahirapan pa. Di ba? Baka yung 2 hours mo in 1 week is pahirapan pa. Di ba? Kaya magtataka ka, baka hindi ako pinagpapala, ba't hindi ako pinopromote, Lord? Maging faithful ka muna sa Kanya. I'm telling you, He will enlarge you abundantly. Remember, you are not the tail, but you are the head. You are the lender, not the borrower. Pangako ni Lord yan, guys. Hindi yung pangako lang sa mga Israelites, pangako sa ating lahat yun. Amen? Pangalawa, God enlarge our territories when we are obedient. The life of David, sabi ni Lord sa kanya, don't touch the anointed one. Do not touch the anointed one. Alam niyo ba tawag doon yung nangyari kay David, he was attacked by his king, the anointed king of God. Inaatake siya to kill him para hindi ma-replace si Saul. There's a lot of opportunities that David can kill Saul para siya na yung king. Pero he has this conviction, don't touch the anointed one. Naging masunurin si David. Hindi naging madali yung journey niya sa pagiging king. Diba? But in God's time, binigay ni Lord yung kingdom sa kanya. Imagine that kind of leap from a shepherd boy to king. Wow. Diba? So that is possible. Sabi dito kasi sa Samuel, "The Lord forbid that I should kill the one He has anointed." Sabi pa sa Chronicles 16:22, "Do not touch my anointed ones, do my prophets no harm." Be obedient. Alam mo yun, kahit na alam mo napakahirap, susunod ka pa din. Kahit na alam mo na you are truly, ang daming doubts and questions sa'yo, pero when God says something, hindi ito optional. And you will obey it right then and then. Wala kang alinlangan. Lord, sabi mo, magdi-disciple ako. Hindi, magdi-disciple ako. Lord, sabi mo, magwa-one-on-one ako. Hindi, magwa-one-on-one ako. Di ba? Lord, sabi mo, attend ako ng Geo Weekend. Attend ako ng Geo Weekend. Kasi sabi ni Lord eh. Di ba? Lord, sabi mo, hindi ako mag-miss ng worship service. Hindi ako mag-miss ng worship service. Kasi sabi mo eh. Di ba? There's no argument. Kasi you will obey. Kasi, yun ang namimiss natin eh. Ang misa sa atin mga tao, gusto natin, si Lord yung sumunod sa atin. Nakakita na ba kayo ng pot? Yung, tasa na lang. Tasa na lang. Sinabi nung tasa doon sa gumagawa, ayoko nang ginawa mo sa akin. Di ba?
I mean, there's no such sense na tayo yung masunod instead of God. Kaya, di ba, sabi nga, ang Panginoon, alam yung future natin. Tayo hindi natin alam yung future natin. Di ba? God knows our future. And God knows everything. From our birth to our last day. Lahat alam niya. All we have to do is to obey. Kung alam niya ng Diyos lahat, bakit hindi ko pa siya kailangan sundin? Di ba? It doesn't make any sense. He knows everything. So, I must obey Him. Dapat hindi ako makipag-argue. Pag sinabi ni Lord, i-give up ko to, i-give up ko to. Kasi hindi naman sasabihin sa akin ni Lord John nang wala lang, trip lang. Teka, mag-power trip nga ako, sabi ni Lord. Pagtripan ko nga itong anak ko. Hindi ganyan si Lord. Hindi ganyan yung Diyos na alam mo, no, nakilala ko. Kasi pag sinabi ni Lord, ito gawin mo, ito gawin mo. At gagawin mo. There's no argument. No buts. Diba? Susundin mo. Ito sinabi sa'yo ng leader mo, give this up. Give this to the Lord. Give it right away. Pero, kasi minsan tayo, may masakit tayo mga tao. Pero, teka hindi ko kayang bigay ito sa Lord eh. Diba? Ano ba, ibigay mo na yan sa Lord. Hindi ko pa kaya ibigay ito kasi nag-e-enjoy pa ako. Diba? Yun naman minsan ng nakakalungkot. Kaya kung ano man yung hinohold mo na hindi galing sa Lord, kung ano man yung nasa puso mo na hindi galing sa Lord, huwag mong panghinayaan na mawala sa'yo. If that things, tingnan natin to, tawag na to, isaksak natin sa ating mga puso at isipan. If the things that you are doing only satisfy your physical needs, hindi yan para sa Panginoon. Amen ba doon? If what you're doing doesn't satisfy your spiritual needs, hindi kalooban yan ng Panginoon. Kasi gusto ni Lord, mapagpala yung number one spiritual life mo. And your physical things will follow. Spiritual muna unahin mo. Bago pangailangan ng katawan mo. Kasi isusuplayan ng Panginoon. Bibigyan ng Panginoon. If you will obey. You want to enlarge your territory? Obey God. Be faithful? Obey God. Okay ba doon? Mahirap ba? Mahirap ba? Mahirap ba maging faithful? Mahirap ba maging obedient? Kaya. Walang imposible sa Panginoon Diyos. Di ba? Walang imposible sa... Hayaan lang natin talaga siya. Wag natin siyang pangunahan. Kung this is my personal testimony, our personal testimony, me and my family. Kung di ko sinunod ang Panginoon Diyos, kung di ako naging obedient sa Kanya, wala po ako ngayon kung nasan man ako ngayon. Kasi, this is the desire na binigay sa akin ng Panginoon. God gave me visions, God gave me instructions, and sa tulong ng Panginoong Jesus talaga at sa aking mga pamilya, mga spiritual mentors, talagang ang dami kong mga give up, ang dami kong mga sinuko sa Panginoon, ang dami kong mga binitawan, ang dami kong mga iniwang ako. Minsan sinasabi ko, ako pa ba to? Kasi nakikipag-battle ako kasi ang dami kong kailangang baguhin sa sarili ko. Ngayon nakikipag-battle ako, Lord, parang hindi naman na ako to. Parang hindi ako, parang feeling ko, napaplastikan ako sa sarili ko. Kasi hindi ako to. Pero sabi ng Panginoon sa akin, I didn't made you that way.
I made you in my own image. And then, everything follows. Na, Lord, sige. Kasi, nag-upisa din po ako dito sa Canada, minimum wage earner, nag-assemble ng ilaw, nagliliha, manual job, talagang pagod. Yung kamay ko, nagbabibrate pa rin habang nasa bahay na ako, nagbabibrate pa rin yung kamay ko. Pisikalan talaga yung trabaho. At sabi ko, Lord, hindi ito yung pangako mo sa akin eh. Hindi, ang sabi mo, pagpapalain mo ako. Sabi mo, iaangat mo ako. So I started that kind of life, that kind of job. Na may mga unang taon ko dito, kaliwat kanan din yung trabaho ko. Nagdi-DJ ako, nag-moving. Yeah, may mga ganung racket. Paminsan-minsan. Tapos naglilinis pa ng eroplano. Diba? Naglilinis ako ng eroplano doon. No? Mga Air Mexico, nililinis ko yan. Air Canada, WestJets, nililinisan ko yan. Kaya pag minawala kayo doon, hanapin nyo lang yung maglilinis ng eroplano na yun, dahil nasa kanila yun. So, yun, alam mo yun. Pero sabi ni Lord, hindi. Alam mo yun, matatapos ako ng trabaho ko sa airport ng 12, 1 or 2 a.m. Tapos papasok ko ng 6:30. Ang saya, di ba? Tapos papasok ko ng 6:30, tapos matatapos ko ng 3:30, tapos papasok ko din ng 7 o'clock hanggang 1:00. O, di ba? Ang saya nun. Di ba? Isa pa lang anak ko nun. Di ba? So, pero Lord, hindi ito yung pangako mo. Hindi ito yung pangako mo. So, I pray to God, and God revealed me na ito yung mga conditions. Pagtapat ka sa akin, mag-obey ka sa akin, ako bahala sa'yo. Ako bahala sa'yo. From that kind of job, now, yung trabaho ko po ngayon is tagagastos sa pera ng kumpanya. Ako na ngayon ang nagbawaldas ng pera ng kumpanya kasi buyer po ako from paid by the hour job to salary. Kasi ang ng Panginoon, ang gusto ng Panginoon, pagpalain tayo. Hindi niya tayo bibigyan ng hanggang diyan ka lang. Gusto ng Panginoon, umangat tayo. Hindi lang paangat, kundi palapad. Nakita niyo naman, di ba? Di ba, palaki, palapad pa, di ba? Di ba? Kahit na, alam mo yung proseso na pinagdaanan ko, hindi madali. Hindi madali yung proseso. May mga shakening din. Nabudol kami, na-scam kami, nagkasakit ako. Di ba? Ang daming mga disappointments sa buhay, pero still, sumusunod pa rin sa Panginoon. Kasi yun yung pangako ng Panginoon eh. Hindi glory sa Panginoon. Hindi gusto ng Panginoon na magano ka yung tawag doon, isang tuka. Minsan wala pang tuka, puro kakahig. Di ba? Hindi yun ang disenyo ng Panginoon. Di ba? Kaya nga, nakakalungkot minsan yung poverty mentality ng Pilipino, dala-dala pa rin talaga natin. Alam mo yun, tawag doon, sa kanta na nga lang, bahay kubo kahit munti. Hindi mo pwedeng bahay bato. Di ba? Hindi ba bahay na bato? Bahay kubo pa. Di ba? Kakanta ka nila, bakit hindi pa angatan? Di ba? So, madami pa tayong mga poverty mentality na minsan hanggang ngayon nadadala pa natin. Di ba? May kasabihan na pag may tiyaga, ba't hindi pa inasiman para maging sinigang? Di ba? O kaya crispy pata. Alam mo yun? Alam mo yung madalas mo di ba? Nilaga, lang yun? Ang tabang nun. Di ba? Ang tabang-tabang ng nilaga. Di ba? Hindi mo nalagyan ng asim para sinigang na. Tapos, sa halip na lobster. Di ba? Di ba? Steak. Di ba? Mga ganon. Di ba? Konting tiyaga, may steak. Di ba? Di ba? Konting sa bawat tiyaga, may baton rouge. Ganon, di ba? Di ba? Siyempre,
ano na natin, i-level up na natin yung mindset natin. Hindi na yung pwede, pag may tiyaga, may nilag. Ba yan? Tapos yung kanin mo, kanin lamig. Bahaw pa yung ano mo. Bahaw na sunog. Yung ano mo. Di ba? Kumbaga, iangat na natin. Iangat na natin. Yung mentality natin, iangat na natin. Kasi, mga obedient tayo sa Lord, di ba? Amen ba doon? Mga obedient tayo sa Lord, di ba? Di ba? I-convince mo sa sarili mo, I am obedient. I am obedient. Masusunod ka sa Lord. Kasi sa pagsunod mo sa Lord, may pagpapala. Laging may pagpapala. Ganyan ba doon? Pangatlo, God enlarges our territories when we remain humble. Sabi dito sa James 4:10, humble yourselves before the Lord and He will lift you up in honor. Ngayon, minsan tayo, alam niyo ba yung kasabihan sa mga Pilipino na, kala mo tayo minsan langaw, nakatungtong sa kalabaw. Mas mataas pa tayo sa kalabaw. Minsan ganun yung konting achievement, akala mo na kung sino. Di ba? Akala mo na kung sino na ako ganito, ako ganyan. Huwag mo akong gaganunin. Di ba? Humility. Be humble. Kasi, pag nag-humble tayo sa Panginoon, mas masarap ang Diyos ang nag-aangat sa atin kaysa yung sarili natin. Pag sarili natin, tinaas natin, ang sakit ng bagsak. Ang sakit ng bagsak. Diba? Pero pag naman tayo kino-commend, wag naman tayo paka-plastic na, uy, ang pogi mo naman, hindi naman. Hindi naman. Mag-thank you naman tayo, di ba? Kinoment yung luto mo, uy, ang sarap ng luto mo. Hindi nga Ano nga yun? Magpasalamat tayo. Di ba? Uy, ang ganda ng buhok mo. Uy, hindi nga Sinampo ko lang yan Hindi ba pwede magpasalamat lang kaagad? Di ba? May mga may mga false humility. Huwag tayong ganun. Di ba? Ako nga. Ganon. Di ba? Wala yan sa lolo ko. Di ba? Wala yan sa lolo ko. Ito, yung lolo ko. Buhay pa. Amen. So, yung pagka ang Diyos ang nagtaas sa atin, I'm telling you, ang sarap ng pakiramdam. Kaya kayo, kung nandito pa tayo sa nag-umpisa, for example, huwag kang mainip. I-humble mo lang yung sarili mo, maging obedient and faithful. Ipopromote ka ng Panginoon. Ipopromote ka ng Panginoon. My position right now requires French. Hindi po ako nagsasalita ng French. Kumakain lang po ako ng French fries, pero hindi ako nagsasalita ng French. I don't speak French. Di ba? Je ne parle pas français. Ayun. Yari. Napasumo. Hindi po ako nag-French. Nag-aral po ako level 1 lang, pero inayawan na ako ng teacher ko. Nag-break na kami ng teacher ko kasi di talaga, umuusok po yung makina ko pag nag-aral ako ng French. Pero anong sabi ng Panginoon? It doesn't matter. It doesn't matter. I will promote you. I will promote you. Talagang suntok sa buwan, Lord. Ano ba? Mananatila ba ako dito? Kasi ganun ako Pagka nandun ako sa kumpanya, I always target the highest pay. Pagka nag-upisa ako sa kumpanya, sa kumpanya ko na to, I will always target the highest pay. Paano ako makakarating doon? Kasi hindi pwede yung eto lang na ibibigay ko sa Lord Hindi ako masaya dito. Gusto ko, umangat ako Kaya yun yung target ko, Lord, yung highest pay. Yung highest pay. Diba? Yun yung mentality ko pagka nagtatrabaho ko. Hindi pwede yung, teka, anak ko ng Diyos bakit ganito lang ako ng sahod ko? Ganun yun ang yun yung conviction ko sa akin Yun ang conviction ko sa sarili ko. Yun ang sabi ko sa Lord. Pag anak ka ng Diyos, dapat, angat ka. Anak ka ni Lord Anak ka ng, ng King of Kings and Lord of Lords and the Creator of the universe. Di ba? Huwag kang pumayag na hanggang dyan lang. Di ba? Pero may conditions. You must be
Number one to, guys. Number one. Faithful and humble. Always stay humble. Pag inakant ka ng Panginoon, huwag kang magkaroon ng hydrocephalus. Alam niyo po ba yung hydrocephalus? Yung lumalaki yung ulo. Huwag po kayong magkaroon ng hydrocephalus. Spiritual hydrocephalus. Diba? Hindi ka pinagpala ni Lord para maging mas mayabang ka sa Kanya. Diba? Lucifer is enough. Tandaan nyo, si Lucifer, kaya naging fallen angel yan kasi mayabang. Gusto niya maging kapantay si Lord. Binaysak siya ni Lord. Diba? Pag si Lord ang nag-ataas sa atin, napakasarap. Pero pag si Lord ang nagbagsak sa atin, masakit. Kaya always stay humble. The more get humble, the more na itataas ka ng Panginoon. The more na itataas. Huwag kang magmataas sa Kanya. Hindi lang sa Kanya, huwag kang magmataas kahit kay nino. Hindi lang sa Lord, kahit kay nino. Sa magulang mo, huwag kang magmamataas. Huwag kang magmamataas sa asawa mo, huwag kang magmamataas sa mga kaibigan mo. Sa mga ka-workmates mo, huwag kang magmamataas. Hindi ka nilikha ng Lord para maging mayabang. Likha tayo ng Panginoon para maging humble. Okay? Humble yourself before the Lord. Amen? Now, our response is this. Sabi sa Luke 9:23-26, Then he said to the crowd, If any of you wants to be my follower, you must give up your own way. Take up your cross daily, and follow me. 24. If you try to hang on to your life, you will lose it. But if you give up your life for my sake, you will save it. 25. And what do you benefit if you gain the whole world but are yourself lost or destroyed? If anyone is ashamed of me and my message, the Son of Man will be ashamed of that person when he returns in his glory, and in the glory of the Father and the holy angels. Our response is this: be willing to be inconvenient. Spend your time wisely. Sa Luke 3 verse 23, Jesus was about 30 years old when he began his public ministry. 30 anyos si Lord nung nag-umpisa sa ministeryo. Now, this is a prime age that time. And Jesus Christ used it wisely. Diba? To enlarge the kingdom of God here on earth. Kaya nga tayo nandito ngayon. Ngayon sa mga, in this generation, mga ginagawa ng mga 30s, oftentimes, hindi naman lahat, waste their time partying, be in a relationship na hindi kalooban ng Panginoon, and pursue career, but no sense of purpose. Marami tayong ganyan, ano? Sa mga age ngayon, mga age natin, mga 30s. Di ba? Uy, nasa 30s pa rin ako, ha? Late na nga lang. Pero alam mo yun, we are so blessed na nandito tayo ngayon. You are so blessed that nandito ka. You choose to be in the church not thousands elsewhere. Kasi pinili mo ang Panginoon Diyos. It's not, sa halip na naglalaba ka, sa halip na namamalansya ka, sa halip na nagwo-work ka, andito ka. Diba? Pinili mo ang Panginoon. And that's a good thing. Diba? And being here means you are victorious. Kasi ayaw ni Satan na nag-church ka. Ayaw. Ayaw ni Satan na nag-church ka. Pag nag-church ka, napakalungkot. Napakalungkot ni Satan. Baka nagwawala ngayon, tinaturn lahat yung table yun. Ano yung nagawa ko? Ba't nakapag-church siya? Ano yung hindi ko ginawa? Bakit siya nakapag-church? Dapat binigyan ko siya ng sakit na ulo. Dapat binigyan ko siya ng trabaho, ng opportunity. Dapat pinuyat ko siya. Pero hindi, napagtaguin pa yan mo. Dahil nandito ka. Congratulate yourself. Congratulate yourself. Diba? Nandito ako. No matter what. Diba? Giniba mo lahat. Diba? Para sa Lord. And thank God.
Diba? Kasi willing ka kahit na inconvenient. Diba? Sila Peter, more than an hour yung travel, still here. Diba? Saint Remy, layo nun. Diba? Mas malayo pa sa amin sa St. Eustachian. Diba? We are from the north, they are from the south. Diba? I think mas malayo pa yun sa, sa Brozard, no? Wala pang balikan sa amin, ano? Pambihira, pero, diba? Because they are willing to be inconvenient. They choose, you guys chose to attend here in the church to meet God. Diba? And that is sabi nga, pogi points yun. O ganda points yun. +1 ka sa heaven. Hindi ba? Kasi yun yung response natin Na, walang makakapigil sa akin pag church. No matter how early or how late it is, I will attend the church. Diba? Di baling walang tulog kaysa walang gising. A-attend pa rin ako sa church. Diba? Kaysa walang gising. Diba? Ayos yun. Pag walang gising, hindi ka na mag-church talaga. Kasi ando ka na, feeling mo na si Lord. Kung kapiling mo nga si Lord. Diba? So, we are right where we are when God called us to serve Him and enlarge His kingdom. Never too early, never too late. Tinawag ka ng Panginoon ng hindi niya trip na tawagin ka. No. He meant it. God meant to call you. He intended na tawagin ka. Pinersonal ka ni Lord. Pinersonal ka ng Panginoon. Tawagin ka. Hindi lang magbutas ng upuan sa church, kundi to spread His word, His salvation to others. Diba? To enlarge God's kingdom. Remember, we are the heir. Tagapagmana tayo ng kingdom ng Panginoon Diyos. Tagapagmana tayo. Kaya, kailangan natin itong dapat willing talaga tayo na kahit na mahirap, sige pa din tayo. Kaya imposible. I still remember, napag-usapan nga namin ni Pastor Jeff to, nung nag-uumpisa ang God is able. Oh, grabe. I can't, kahit ngayon, hindi na ako makapaniwala. Paano natin nagawa yun? Paano natin nagawa yun? Na, alam mo, may kambal kami. Dalawa yun. Tapos, hakot buhat. Hindi sa ground floor, sa 6th floor. Diba? Lord, sabi ko, mabihira. Grabe yung lakas. Ano yun? Minsan, ang lakas ng ulan, nag-snowstorm. Sige, okay lang. Grabe yung energy namin 8 years ago. Yung energy namin 8 years ago, grabe. Kung ngayon ko gagawin yun, baka uusok na makina ko. Pero purihin ng Panginoon. We survived that. Diba? We survived that. Na, nagsiservice kami, minsan talagang napakainit. Kasi unang-una, yung lineup, fire. Diba? Burn yung lineup natin, napakainit. Napakainit talaga. Tapos nag-service kami sa park. Ha? The rain comes down ba yan? The rain falls down. Umulan! Sabi na! Di ba? Magkakasama kami sa sulo. Pero walang nakakapigil. Walang makakapigil. Di ba? Hindi yun hindi yung makapagpapapigil sa atin, para maglingkod sa Panginoon. Wala yung mga inconvenience na yan. Wala yan. Di ba? Wala yan. Masakitan siya. Ano lang yan? Yung kulay green? Efficacent oil lang yan. Di ba? Masakit ulo? Katiin ko lang yan. Ayos na yan. Ipahin mo na yan dito. Okay na. Di ba?
Pagka may konting sakit, Tylenol mo yan. Kasi ganun din naman bibigay sa'yo sa ospital eh. Pag nagpa-hospital ka, Tylenol yan, okay na yan. Di ba? Iba brand lang. Di ba? Wala yung mga inconvenience na yan. Magpapatuloy sa Panginoon. Dapat willing tayo maging to be inconvenient. Pangalawa, be willing to be uncomfortable. Dapat lumabas tayo sa comfort zone natin. Di ba? Huwag tayo lagi doon sa comfort. Kasi pagka comfort zone natin, everything is easy. Walang challenge. Di ba? Pagka nasa comfort zone natin, lahat. Kaya mo ang gawin kahit nakasarado mata mo eh. Di ba? Kasi yun yung comfort zone mo. Pero nagle-level up ka ba? Hindi. Kasi ang level up, paglabas ng comfort zone. Di ba? Pag lumabas ka ng comfort zone mo, tandaan mo, ito yung calling sa atin ng Panginoon, dun sa bagay na ayaw mo. Dun sa bagay na ayaw mo. Back in the Philippines, nung nag-church pa kami doon, sabi na sa akin ng pastor namin doon, ikaw magpapastor ka. Pero sabi ko, ako hindi. Sabi ng pastor namin doon, ikaw magpapastor ka. Bata pa ako doon. Bata pa ako, wala pa akong 10 years old doon eh. Sabi magpapastor ka. Kasi I've been in the music ministry since I was 8 years old. So, around 10 years, sinabi, ikaw magpapastor ka, ako hindi. Ako magtatapos ng pag-aaral. Ganun. Pero hindi ako magpapastor. Apo rin ng Panginoon, di ba? Doon din ang ano. Kasi kung saan mo ayaw, doon ka dadali ng Panginoon. Totoo lang. Kung saan mo ayaw, doon ka dadali ng Panginoon. Kaya yung binabattle mo, Lord, baka hindi ako dito tinawag. Ay, I'm telling you, diyan ka tinawag. Hindi ka komportable diyan? Diyan ka tinawag. Kasi may tuturo sa iyo ang Panginoon eh. Kasi hindi ka tatawagin ng Panginoon dun sa, alam mo na. Ano pa ituturo ni Lord sa iyo kung doon ka tinawag sa alam mo na? Di ba? Alam mo na, mas baka ang ending, ikaw pa mas marunong ka pa sa Lord. Di ba? Dadaling ka ng Panginoon sa lugar o sa ministeryo na hindi mo pa alam. Para matuto ka. Di ba? Para matuto ka. God didn't call yung mga elites sa panahon niya. Hindi. Kasi alam na nila yan. Sino yung mga tinawag ng Panginoon Jesus? Fishermen. Ano alam nun? Di ba? Sa tubig nga, takot eh. Nung nalunod, natakot eh. Di ba? Di ba? Mangingisda na yun, ha? Nakakita ka na ba ng seaman na hindi marunong maglangoy? Di ba? Sino mga tinawag niya? Mga tax collectors. Di ba? Di ba? Yun eh. God will put you outside your comfort zone, not in your comfort zone. No. So be willing to be uncomfortable. Pagka medyo hindi ka masaya sa ginagawa mo para sa Lord, amen, praise God. Kasi may ginagawa ang Lord sa buhay mo that time. Diba? At ganun lang din yun. Ganun lang din yun. Diba? Enlarge your territory by being selfless. Dapat hindi natin yung si ako. Puro ako na lang. Puro sarili lang natin iniintindi natin. Diba? Simple lang eh. If you believe in God, diba, that will take care of yourself, that He will take care of yourself, hindi mo na iisipin yung sarili mo kasi may much better na person na nagte-take care sa'yo. Kasi ang gusto ng Panginoon, intindihin mo yung ibang tao. Alalahanin mo yung ibang tao na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Diba? Kasi siya ang bahala sa'yo. Kasi yung sarili mo, pag minanage mo yung sarili mo, I'm telling you, it's not gonna work well. I tried that before. It doesn't go well. I tried to manage myself. It doesn't go well. Pag si Lord, pag hinayaan mo si Lord na mag-manage sa'yo, siya ay masusunod sa'yo, no matter what. Kahit hindi mo gusto, susundin mo ang Panginoon. I'm telling you, everything is gonna be in place. Everything is gonna be in place. Kasi, siya nga yung nakakaalam sa atin eh. Siya yung nakakilala sa atin. Kaya, tayo, selfless.
Huwag natin intindihin yung sarili natin, intindihin natin yung pinapagawa ni Lord sa atin. Sumunod lang tayo sa Kanya. Be willing to sacrifice a few hours of sleep, lack of sleep, once a week to win a soul for the Lord. Diba? Minsan nakapagpuyat nga tayo sa Netflix eh. Nakapagpuyat nga tayo sa mga, sa Olympics. Pag nanonood kayo ng Olympics, mga laro, nakapagpuyat tayo ng walang kapararakang puyat. Walang kadahilangang puyat. How much more pa sa isang kaluluwa? Diba? Nailapit natin sa Panginoon. Lalo yung pamilya natin. Lalo yung pamilya natin. Diba? Pangatlo, our response na be willing to take a leap of faith. Dapat alam natin ito yung tumama sa akin nung sinabi ni Pastor Donald. Susunod tayo kahit hindi natin alam yung kasunod. Alam mo yung that statement, punong-puno ng pananampalataya. Nasusunod tayo kahit hindi natin alam yung kasunod. Punong-puno yun ng pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon. If we have really have faith and trust in Him, we will take that leap of faith. Hindi tayo mag-overthink. Ay, baka pagka sinerang ko to, baka isnabin ako, baka hindi na ako pansinin. Or, pag sinerang ko to, baka imak ako na to. Oy, banal-banalan, ganun. Di ba? Ganun tayo minsan eh, no? Minsan natatakot tayo doon. It doesn't matter. Dapat we have to take a leap of faith. Na kahit na magsakripisyo ako ng oras, magsakripisyo ako ng pera, di ba? Ang pagdi-disciple talaga, costly yan. Costly talaga yan. I-date mo yan. Talagang ilalabas mo. And that's okay. That's fine. That's stepping your faith. That you know that God will provide for you. Alam mo, yung susubo mo na lang. Ibibigay mo pa. Yung mga ganung senaryo. Di ba? Ibibili mo na lang ng pagkain mo pero itutulong mo pa. Because you know that God will provide for you. Do you have that kind of faith? That you are willing to leap your faith? Di ba? To leap of faith na, Lord, susundin kita no matter what. Na susundin kita na kahit ano pa man ang ipagawa mo sa amin. Now, I'm challenging you. Do you want to enlarge your territory? Do you want to be promoted? Sino gusto ma-promote dito? Sino gusto ma-promote? Taas kamay. Gusto ma-promote? Sino gusto promotion? Sino gusto ng business? Di ba? Sino gusto ng pagpapala ng Panginoon? Taas mo kamay mo. Di ba? Diyan gusto natin yan eh, di ba? But there are conditions. There are conditions na sabi ng Panginoon, Matthew 28:20, and be sure of this, I am with you always, even to the end of the age. Kasama lagi si Lord sa lahat ng takbo ng buhay mo. Sa lahat ng aspeto ng buhay mo, sa lahat ng events, circumstances ng buhay mo, andyan ang Panginoon Diyos. Hindi niya tayo iiwanan. Kaya pagka iniisip mo, Lord, parang hindi ko naman, parang hindi naman kita ma-feel that is a lie. Hindi yan totoo. Andyan lagi ang Panginoon Diyos. Kasama lagi ang Panginoon Diyos. Hindi niya tayo iiwan, pangako niya yan. Hindi niya tayo iiwanan. Hindi niya tayo pababayaan. Basta magtapat lang tayo sa Panginoon. Basta maging obedient tayo sa Kanya, maging faithful sa Kanya, maging humble tayo sa Kanya. Gusto ng Panginoon, lumago ka. Gusto ng Panginoon, umasenso ka. Hindi ka tinawag ng Panginoon para dyan lang. No. Gusto ni Lord, enlarge yung territory mo. Gusto ni Lord, ma-promote ka. Ayaw ni Lord ng mediocre life. Gusto ni Lord na makita ka, na namamayagpag. Di ba? Yun ang gustong-gusto ng Panginoon. Yun ang gustong-gusto ng Panginoon. Now, everybody, eyes closed. Bow your head. If gusto ni Lord na pagpalain ka, now, kailangan mo nang mag-act ng faith. Kailangan mong mag-act ng faith. Now,
I know you have your own prayer requests and desires. I don't know what it is. Right now, I want you to pray to God. Connect to Him. Sabihin mo, Lord, sabihin mo kung ano yung pangangailangan mo, ano yung gusto mong mangyari sa iyong buhay, ano yung desires mo. Sabihin mo yan sa Panginoon. Ilapit mo yan sa Panginoon. Yung pinapangarap mo, makuha yung pamilya mo, magkaroon ka ng negosyo, mag-expand yung negosyo mo, ma-promote ka sa trabaho, ilapit mo yan sa Panginoon. Ipanalangin mo yan sa Panginoon. Sabihin mo yan sa Panginoon. Ilapit mo yan sa Panginoon. Sige, ipanalangin mo yan sa Panginoon. Now, I want you to have faith in Him. And this requires action. If you want na yung pinapanalangin mo, dinidesire mo, makuha mo according to His will and purpose, tatayo ka sa upuan mo, lalapit ka dito sa harapan. If you believe that God will give that to you, you will stand up and you will meet me in front and I will pray for you. If you want your prayers right now be granted by God, you will stand up in faith and you will come here in front. Kasi naniniwala ka, nananampalataya ka, nagagawin ni Lord yung dinidesire ng puso mo. Naniniwala ka, malinaw sa'yo, na ang Diyos magpapalain ka. Naniniwala ka na si Lord ibibigay yung desire ng puso mo according to your will and purpose. And that act, you stand up and come in front, is an act of faith. Na nag-take effort ka, na tumayo, lumakad, papunta sa Kanya. And that is a kind of faith. Though it's simple, pero nakikita yan ng Panginoon. God is looking at your hearts right now. At may ginagawa ang Lord sa buhay mo. Do you believe in that? Na may gagawin ng Lord sa buhay mo? That all your desires, ibibigay ng Panginoon according to His will and purpose. Hindi ka tinawag ng Panginoon para maghirap, no? Ibe-bless ka ng Panginoon abundantly. Yung desire ng puso mo, makuha yung pamilya mo, magkaroon ka ng promotion, ibibigay ng Panginoon. Kasi si Lord hindi madamot. Si Lord hindi sarado ang kamay para ibigay o pagpalain ka. Totoo ang Diyos sa paglilingkuran natin, mga kapatid. At salamat for this faith, this act of faith. Lord, I am lifting up to you my brethren, Lord God. Lord, hindi ko alam yung nasa puso nila. Ikaw, higit sa lahat, nakakaalam na to, Panginoon, yung dinidesire ng puso nila. Lord, alam ko, ibibigay nyo to according to your will and purpose. Lord, we don't know when. We don't know when. Pero nananampalataya kami, Panginoon, when we will embrace the process. We will embrace the process, Lord God. That we are willing to step out of our comfort zone. Kahit mahirap, still, magpapatuloy. Masakit, magpapatuloy. Imposible, magpapatuloy pa rin kami.
Lord, yung mga nagbablock sa amin, yung mga nagpo-pull down sa amin, kasalanan, bad habits, Lord, in Jesus' name, we are surrendering everything to you. Lord, wala nang hold yung kasalanan na to. Wala nang hold yung etong nasa puso ko na hatred, yung puso ko, Panginoon, na unforgiveness, yung nasa puso ko, Panginoon, na hindi galing sa iyo, Lord, wala na to. I'm surrendering everything to you in Jesus' mighty name. Lord, I'm surrendering everything to you. Everything, Lord God. Ikaw lang, Panginoon, yung naghahari sa puso ko. Ikaw lang, Panginoon, naghahari sa puso ng bawat isa. It's no longer I, but you, Lord Jesus. Lord, thank you. We serve. We receive. We receive what you promised for us. We receive everything, Panginoon, na pinangako niyo po, Panginoon, sa amin. Sounds impossible, but Lord, nothing is impossible sa inyo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Lord, in Jesus' mighty name, we receive the glory. We receive your blessing. We receive victory in our lives. We receive your mercy, your grace, your empowerment, your anointing. Lord, right now, yung hindi namin nagagawa, magagawa na po namin. Lord, hindi na po kami mahihiya. Nasabihin ang pangalan mo, na ipahayag yung kaligtasan mo sa aming mga labi. Hindi kami mahihiya, Panginoon, na meron kaming puso. Merong puso na malapit sa inyo, Panginoon, na hindi kami mahihiya na ikaw ang laman nito. Lord, maraming salamat sa mga buhay na ng mga kapatid ko po ito, na nilalapit, Panginoon, nila ang kanilang mga sarili sa inyo. I don't know their battles, but what I know, that they have a great God that who can win their battles. Bless each and every one of us, Lord God. Bless the works of our hands, our work, our family, our health. Lord, I declare blessing to each and every one here, right now. Release the abundance, blessing to each and every one of us. Empower us, Lord Jesus. Strengthen us. Receive the blessing. Receive the grace. Receive the love of Jesus Christ. Lord, thank you very much, Lord God. And your name be lifted high. And your name be glorified. And let your will be done in our lives. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Give God clap offering. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Amen. What a powerful message. Alright. Are you willing to declare that you are chosen to enlarge God's kingdom? So let's declare right now. Come on. I am chosen. I am free. I am living for eternity. Free now forever. You pick me up, turn me around. You set my feet on the solid ground. Yours now forever. Nothing's gonna hold me back. Nothing's gonna hold me back. Nothing's gonna hold me back. My chains